Naghihigpit na ngayon ang Pasay City LGU sa pagbibigay ng pahintulot sa mga kumpanya na may kinalaman sa e-gaming matapos ipag-utos ng gobyerno ng Pilipinas na iba ng mga operasyon ng mga pogo sa bansa. Narito ang balita ni Cherry Light. Aminado si Pasay City Councilor at mayoral candidate Eddie Wawi Manguera na simula nang maupo siya bilang konsehal sa lungsod noong 2016, marami silang nabigyan ng no objection para mag-operate ang mga kumpanya ng Philippine Offshore Gaming Operations o POGO sa lungsod. Pero nang mag-utos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na iba ng POGO, hindi na pumirma ang konsehal para sa sinasabing no objection ng pag-ooperate nito. Para sa kanya, ang mga opisyal ng local government unit ang obligadong magpatupad sa sinasabing utos. Sa katunayan, hindi niya rin pinirmahan ang no objection permit ng Internet Gaming Licenses o IGLs na siyang pumalit sa POGO. Kung meron pa po mga POGO sa buong Pasay, iyan po ay tingin ko ay problema na po ng nanunungkulan ngayon. Dahil dapat po yung lahat ng nabigyan niya na last year o previous po, dapat po isinurrender na po niya yon. At alam po nila yon. Hindi po pwedeng ang isang nanunungkulan sa isang bayan ay hindi alam kung ano ang meron sa bayan niya. Hindi po ba? Ay kung ako nanunungkulan, hindi dapat alam ko rin po yon. Sapagkat yan po ay kukuha ng no objections sa alkalde o kanino pa man o sa aming mga konsehal at yan ay magbibigay din po ng mga mayor's permit. Tinitiyak din ni Manguera na lilinisin niya ang lungsod mula sa mga iligal na aktibidad na nag-o-operate ng e-gaming. Si Manguera ay tumatakbo bilang alkalde ng lungsod ng Pasay at kasalukuyan na rin nasa ikatatlong termino niya bilang city councilor. Tumakbo siya dahil sa kanyang pangarap sa mga mamamayan ng Pasay. Kabilang na rito ang ayusin at gawing excellence ang Pasay City General Hospital o PCGH. Tulad po ng Pasay City General Hospital na halos 15 taon na po sila nagpalit-palitan na magkapatid pero nakukulangan po kami. Dahil hanggang ngayon ay hindi po nila napaganda ang serbisyo, lalong-lalo po yung 5th floor, 6th floor, 5th floor, 4th floor, ginawa na po nilang bodega. At dapat po ang capacity ng ating Pasay City General Hospital ay merong 150 medical bed. At kami po ay, ang aming pong doktor ay nakukulangan kami. Nilinaw din ni Councilor Wawi na ang kanyang mga hinaing ay hinaing ng mga Pasayenyo na hindi tama ang mga serbisyo sa ospital. Sabi pa ni Manguera, nag-iisa lang kasi ang pampublikong ospital ng Pasay na dapat bigyan ng kahalagahan at tulungan ng mga pasyenteng nangangailangan. Nagkaroon ng batas ang PCGH sa Republic Act 5909 noong Hunyo 21, 1969. Pinataas na rin ang antas ng kalidad ng naturang ospital noong panahon ni Pasay City Mayor Cuneta noong 1977. Dahil sa tumataas na ang populasyon ng Pasay City na umabot sa mahigit 400,000 ang pampublikong ospital sa lungsod ay hindi na rin sasapat, lalo na kung kulang ang serbisyo. Katuwang din ni Manguera si Konsehal Arvin Galang Tolentino na bigyan ng magandang kinabukasan ang mga Pasayenyo. Sa direksyon po ng ating Yorme Wawi Manguera, ang pangarap niyo po ay magkaroon ng bagong ospital. Ako po bilang isang vice-alkalde, sisiguraduhin ko po sa aking konseho na ibibigay po namin ang pondong kinakailangan niya para itayo po yan. Yung po kanyang pangarap na magkaroon ng isang moderno at makabagong university, bagong university para sa mga kabataan namin na may mga bagong kurso, na kung saan pagkatapos po ng mga bata mag-aral, meron po silang trabahong nakikita kaagad. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Cherry Light, SMNA News.